Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-intensify na po ng propaganda ang kampo ni Sara Duterte para siraan yung impeachment. Sa bagay, matagal nang ginagawa nila. Pero lalo na ngayon mga kababayan, kasi magbobotohan na mga kababayan yung plenary sa Congress. And it is expected na parehas din mga 200 to 215 ang pipirma para ma-impeach si Sara Duterte at may transmit yung impeachment case, articles of impeachment sa Senado. Ayan, mismong si Sara po, kinakwarta daw ng mga lawmakers. Ginagamit yung kanyang pangalan para makapangwarta. O, di ba? And sabi dito, BP Duterte claims some politicians are allegedly profiting from using her name amid impeachment discussions. So madami ang pumipira gamit ang pangalan ko. Sana maambunan ang mga constituents nila ng mga pera. Sana niya maambunan ng mga pera sa kanilang bulsa o o maleta. Sabi po ni Sara Duterte, dumadaloy na daw yung milyon-milyon. At yung narrative na yon, minagnify ni Amy Marcos. Ayan, sabi ni Amy, 5 million cash offered to Solons for BP Sara Duterte impeachment. In a message to GMA News, the presidential sister said the alleged offer includes 5 million in cash, 3 million in additional maintenance and operating expenses per month, and 150 million worth ng projects. Yan sinabi ni Amy Marcos. Pero wala man siyang specific na pinapangalanan kung sino-sino yung mga tumanggap. Generalization lang. Plus na propaganda mga kababayan. At gumawa pa ng video si Amy Marcos. Tinatakot daw yung mga congressmen gustong kasuhan sa ombudsman. Pag hindi sinuport yung impeachment laban kay Sara other than yung suhol. Matindi itong si Amy Marcos, mga kababayan, gawa ng kwento. Ayan pag nagpapaniwala ka dito sa mukhang ito. Uy, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Palitin natin. Huy, May mainit pahoy-hoy pa rin ang pa. panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa Kongreso at Senado. Paano, yung 3 little letters na sinasabi na FLR, for later release, yung mga project na nakatenga, for never release, tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon, walang project. Tignan ninyo, may nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga road widening o di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala. Kaya sabi nila, tiisa na lang to, wala tayong magagawa. Marami pa tayong utang mula nung huling halalan. May 2 halalan pa ng barangay at barn. Tiisa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Tama ba yun? Nakakatakot talaga. At hindi pa yun. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo Panakot pag at hindi kayo paniwa. bumoto ng tuwid. Nakaka-nervyos talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Yan si Amy, mga kababayan. 5 million cash offered to Solons for BP Sara impeachment. Ganon katindi ang pag-ugali ni Amy Marcos. Napaka-bias na dapat sana, sabi ng mga constitutionalist, ang isang senador na uupo, mga kababayan na senator judge, dapat mag-observe ng political neutrality. Pero hindi po. Talaga ito na mga Duterte senators, wala na, sirang-sira na mga kababayan. Pero dapat matuloy
ang impeachment trial para mga kababayan, makita natin kung si Sara Duterte ay nagkasala o hindi. Pwede naman sila mag-decide na i-acquit. At saka based sa survey mga kababayan, 82% ang nagsabi na dapat si Sara Duterte humarap sa trial. Dapat personal, sabi dito. Survey, 82% ng mga Filipino gustong personal na humarap si Sara sa impeachment. Yan ang resulta mga kababayan ng Tangere Survey. Ayan. Pero 90% ang nagsabi pabor na humarap si Duterte sa Senado, habang 82% nagsabing dapat personal. Yan, napakataas mga kababayan. Hindi lang pala 82%, 90% sa mga respondents. Kaya lang, yung 82% nagsabing dapat personal siyang dumalo sa proceeding sa halip na umasa sa legal representations. Na yung mga abogado lang ang pupunta doon. Ngayon, sa press con, sa Saturday Forum ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, naitanong din ito mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Jinky Luistro mga kababayan. I wish to believe na dadating ang Vice Presidente. Why? Not only because of what you said na ito yung kuta ng mga kakampi, no? But because this is her last opportunity to present her evidence. Correct. And if she will be missing this opportunity, then we have reason to believe na baka nga mag-result ito sa conviction. I think she should participate fully this time to be able to present her evidence, counter the evidence of the prosecution, dahil wala pa naman pong judgment. This trial may result to conviction, but it may also result to acquittal. Correct. Depending on the evidence which will be presented by the defense. Because we've seen already the complainant's evidence, no? We've seen them already. They were enough to sustain probable cause, but as to whether they are enough to sustain conviction, it depends on the defense evidence which will be presented. Pero kung hindi maglalatag ng ebidensya ang depensa, we can actually anticipate the appreciation of the senator judges that the complainant's evidence might be sufficient to support conviction because it will remain unrebutted kung walang maglalatag ng ebidensya from the defense. Napakahirap po nun. Kahit po sa ordinary court proceeding, pag naglatag ng ebidensya ang complainant, walang nilatag ang depensa, yun pong ebidensya ng complainant, we consider it unrebutted, unquestioned, no? In which case, there's a big chance of appreciation by whoever will resolve the case. Malinaw. At saka yung mga senador, mga kababayan, kahit yung mga kakampi ni Sara Duterte, other than yung mga hardcore talaga, tulad ni Amy Marcos, ni Bungo, ni Bato, si Bato, laging absent, ni Robin Padilla. The rest na mga kakampi niya, malamang mga kababayan, ililigtas na lang nila yung kanilang sarili kapag napaka-overwhelming ng ebidensya nagsasabi na talagang nilustay ni Sara yung pera ng bayan. Mag-iisip na yon kasi it will cost their political interest po. Isusugal ba nila yung kanilang politika? Nakitang-kita ng mga mamamayang Pilipino? Kakastiguhin sila mga kababayan. Hindi sila na iboboto. Matatalo sila sa eleksyon. Siyempre, iisipin na niyan yung sarili nilang politika din. Di ba po, mga kababayan? Ganun lang yon. At sabi ni Ping Lacson, dapat na niya wala nang delay sa impeachment trial ni Sara Duterte. Dapat magkaalaman na kung totoo itong mga akusasyon laban sa kanya. Di ba po?
Kaya panic mode si Sara Duterte at kanyang mga kaalyado, lalo na si Amy Marcos, overtime sila ngayon sa paninira sa Congress. Eh wala. Unang-una, binigyan ng due process si Sara Duterte, siya yung ayaw pumunta. Di ba? Kaya ngayon, sinisiraan nila na binarayaran yung mga congressmen. Yun na ngayon ang kanilang linya ng propaganda. Tinatakot at saka binayaran para lang isupport yung impeachment. Walang ganon mga kababayan. At kung mayroon, dapat pangalanan nila isa-isa kung sino-sino ito mga congressmen para makasagot. Di ba? Dapat specific po mga kababayan. So yung articles of impeachment mga kababayan, 4 po siya at ito na yung magiging Biblia ng mga kasalanan po ni Sara Duterte. Kumbaga, kasi ito po yung koleksyon ng mga dokumento, aligasyon at testimonya, records o official findings na nagsisilbi po siyang pinakang malaking resibo laban sa pang-aabuso mga kababayan, korupsyon at paglapastangan ni Sara Duterte sa tiwala ng taong bayan. Ito po yung Tale of Impunity na isinulat po sa iba-ibang kabanata ng kanyang pamumuno bilang Vice Presidente. So ang bawat painang ito mga kababayan ay may malinaw na mensahe. Walang sino man ang mas mataas pa sa batas. No one is above the law. So sinummarize mga kababayan sa 4 na articles, yung dating 7, misuse of public funds, unexplained wealth, at SALN, corruption at bribery, tapos yung pagbabanta at pananakot, pagbabanta at destabilization. Pagbabanta sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, at saka destabilization, mga kababayan, sa Marcos administration. So ang mga aligasyon na to mga kababayan ay direktang tumatama sa integridad ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kapag ang isang opisyal ay nasasangkot po sa maling paggamit ng pondo ng bayan, pagtatago ng yaman at paggamit ng kapangyarihan sa sariling interes, hindi na po simpleng politics yung usapan. Public accountability na po yung usapan dito na malinaw. So, nakita natin yung pattern ng pagtatago, yung pattern ng pag-iwas, yung pattern ng paggagamit ng kapangyarihan ng walang pananagutan. Ginawa ni Sara na personal na vault yung kaba ng bayan at pag tinanong nagagalit. Walang tanong-tanong at hindi sumisipot. Mga kababayan, talagang lantaran na pang-insulto sa institusyon ng Kongreso ang ginawa ni Sara Duterte. So makikita natin sa bawat artikulo na nakasulat sa articles of impeachment, malinaw ang bakas ng kanyang kawalang hiyaan. Isang masterclass mga kababayan sa kung saan paano na personal na ginawang alkansya ang kaba ng bayan habang nagkukunwari mga kababayan na siya naglilingkod. Tapos, in-interview doon sa dahig, ang sabi ni Sara Duterte, hindi man niya nagtatrabaho ang gobyerno, lalo ng Pangulo, pero siya nasa pagbakasyon. Sa gitna yan ng krisis, ganon kakapal. Sinupalpal mga kababayan ni Yussi Castro. Nandun na siya, nasa world tour, nasa pagbakasyon, personal na pagbakasyon. Yung Panguluan niya nandito sa summit, sa ASEAN Summit, nagtatrabaho. Matindi. Ganon siya kakapal. Hindi man lang mag-blink. Walang kakurap-kurap. Salita ng ganon. Siya yung walang ginagawa. Nagkukunwaring naglilingkod.
at nagtatrabaho. Ininsulto pa yung ating Pangulo. So kapag puro pa-victim narrative po yung depensa, madalas po ang ibig sabihin yan ay talagang wala na kasing matinong wala nang maipapakitang matinong paliwanag kasi. Hindi po sapat yung pagiging maingay. Hindi po sapat yung pagiging matapang magsalita. Hindi po sapat yung political surname na Duterte. Ang tunay pong sukatan ng isang leader, yung transparency. Ganun po yon. So dito po sa impeachment process na to, hindi na pwede dito yung tapang-tapangan na ang pinalalabas na siya ay untouchable. Hindi na po maaari ang ganun. Kaya sabi po ni Congresswoman Jinky Luistro, kailangan niya na humarap. Kung hindi, unrebutted yung present na mga dokumento, ebidensya, napakalalakas yung ebidensya laban sa kanya. Pag ano na niya, unrebutted yung mga akusasyon, malamang sa malamang, nandun ang 99.9% conviction. Kasi kahit yung mga kaalyado niyang senador, magdadalawang isip pag nakita yung overwhelming evidence na sila boboto to acquit. Yan ang sabi po mga kababayan ni Jinky Luistro. Hindi po pwedeng palampasin ang ganitong sistema. Kasi pag naging normal na po ang korupsyon, patay na po ang demokrasya pag ganun. Patay na ang tunay na demokrasya. So ito ring dapat ito ni Sara Duterte mga kababayan na Bible of Crimes na tatapos sa kanyang political theater mga kababayan. Yung kanyang mga drama at palabas. So ito pong articles of impeachment ang magsisilbing matibay na rihas sa kanya pong ambisyong puno ng korupsyon at dahas. Hindi na po sapat yung mga political branding. Hindi na po sapat yung mga pagpapanggap na strong leader. Ang bansang ito mga kababayan, hindi po nangangailangan ng pinonong mahilig po manakot. Naubos na yung takot ng mga tao. Kaya yon, lumaban na po. Pati yung Congress, nakita ninyo? Unanimous. Yung boto mga kababayan doon sa Justice Panel. Hindi nasindak sa early announcement ni Sara Duterte tatakbo bilang Pangulo ng Bansa. Walang epekto. Di ba? Mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas ay isang leader na kayang magpaliwanag. Kaya po na maglabas ng records. Kayang humarap sa investigasyon kung talagang walang ginawang mali. At siyempre, kayang sumunod sa batas. Yun ang kailangan nating leader. Kasi po, ang tunay na leader, hindi po siya gumagamit ng kapangyarihan para umiwas sa pananagutan, sa accountability. So ang tunay na issue rito mga kababayan is accountability. Ito ang tunay na usapin. Pero bakit tila allergic mga kababayan ang mga taong laging nagsasabing wala silang tinatago? Walang tinatago pero ayaw pumirma ng waiver, bank waiver. At yung sa ITR nga, ang sabi sa latest report, si Man Scarpio, i-appeal daw yung desisyon ng RTC kasi dininay ng RTC ng Quezon City. Pupunta sa Court of Appeals. You see? So sa kahit anong sentido ng sa kahit anong korte ng sentido komon, ang sino mang tao na talagang walang tinatago, hindi po siya takot sa investigasyon. Tama po, mga kababayan. So ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte ay hindi simpleng political document, mga kababayan. Isa ito pong salamin ng lumalalim ng kultura ng impunity dito po sa ating bansa. At habang pilit po itong dinidismiss ng DDS machinery bilang mga paninira lamang, mas lalo lang nilang pinapatunayan mga kababayan kung gaano sila katakot sa transparency.
Tama po. Dahil po, sa dulo nitong lahat, ang impeachment po ay hindi tungkol sa mga drama nila. Puro drama. Ito po ay tungkol sa pananagutan, lalo na si Amy Marcos. Puro drama. Yung ginagawa ngayon. So, ang leader na walang tinatago, hindi po takot sa records, sa audit, at saka siyempre, lalo na sa investigasyon. Kaya sa uli po, iisa lang naman po ang tanong. Kung inosente talaga si Sara Duterte, bakit po lahat ng mga kilos niya puro pagtatago? Tama. Mula mga kababayan sa pagkamal ng pera ng bayan hanggang sa aligasyon ng pagtanggap ng drug money. Hindi lang siya, buong pamilya, pati si Kitty na bulgar, mga kababayan, na may payout. Hanggang sa siya ay nabuko, never pa tayo na nakadinig ng matinong paliwanag mula kay Sara Duterte. Tama? At yung mga press con, mga kababayan, hindi man nakasentro sa articles of impeachment, kundi sa technicality. Hindi man sinasagot yung mga kaso, mga kababayan. Tama po? The Vice President are now in the open. Gusto lang namin kunin yung opinion nyo bilang isang batikan at hinahangaan na manananggol. What could be her strongest defense at this point? Mas maganda siguro sa depensa itanong niya. To be very honest with you, I'm totally clueless. And even if I put myself in the shoes of the defense, I would really find it very difficult how to establish my defense. Having seen the evidence presented by the complainant already, most especially the AMLAC report vis-a-vis the SALN. Sabi ni Jinky Luistro, kung nasa defense siya, mahirapan talaga. Nakita niya kasi yung mga ebidensya ng prosecution. Pero kung nasa side siya ng defense, mahirapan talaga na maidepensya. Ang mangyari niyan, parang si Kaufman at si Jacobs, yung mga abogado ni Digong, nagsipag-withdraw na lang. Hindi kaya po. Yung ebidensya po, mga kababayan, mula mismo sa bibig ni Digong, dito din, ganun din, lalo yung pagbabanta. Mula mismo sa bibig ni Sara yung pagbabanta. Napakalakas ng ebidensya. Kasi yung ebidensya, si Sara mismo. No joke. At doon sa paggastos ng confidential funds, yung ebidensya, binigay mismo ni Sara. Yung mga acknowledgement receipts, galing ito mismo kay Sara Duterte, yung mga peking resibo, yung mga pirma doon na mga peke, galing mismo kay Sara. So paano yun, i-defend ng kanyang mga defense lawyers? Mahirapan talaga. Kaya ni isa, mga kababayan, sa kanyang mga batikang abogado, walang sumagot doon sa articles of impeachment. Ang gawin ni Sara niyan, mag-resign na lang. Pero at sabi, kahit mag-resign si Sara, tuloy ang impeachment proceedings para mag-arrive po sa conviction or acquittal. At sabi nga, pag in-acquit, mga kababayan, ng Senado, may plunder case na nakaabang laban sa kanya, kulong. Yung plunder case kasi po, non-bailable siya. So wala. Ang dapat sisihin nito, si Sara Duterte, sinira niya yung buhay niya. Yung ganyang politika, sinira niya sa sarili niyang kagagawan. Wala man dapat sisihin dito. Parang yung kaso ni Digong sa ICC. Lahat yun kagagawa nila, mga kababayan.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po siya sa mga cancer patients tulad ni Yoli Tan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Naka-base po siya sa Amerika. Yan yung kanyang live selling. Every Sunday, 7 o'clock in the evening po. Pwede kayo dyan na mag-order.